Pag-usapan ngayon natin, etong si SM Maniac. Si SM Maniac, guys. Oo, SM Maniac. Pag-usapan natin. Kasi kaninang umaga may balita. Ano yung balita na yan? Bigla rong na-take down yung kanilang isa pang YouTube channel. Oo. Si DZAR 1026 SMNI Radio. Oo, yun. Yung ano nila, AM station nila. Yun naman yung natanggal. The Serve! Yun ang sabi ko. The Serve! Dapat nga tinatanggalan na completely ng platform to sa SMNI. Kung akong tatanungin, tanggalan na ng platform yan. Tanggalan na. Kasi wala naman silang, puro fake news na lang kinakalat itong mga ito eh. As usual, mag-shoutout muna sa mga ibigan natin sa Sendwave! Ayan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede tayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas, gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay nyo pa ang account details nyo, at pwede tayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops, at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo rin ang aking promo code na Coach Jari sa inyo, unang padala ay makakuha pa ng karagdagan $20 free credit. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Sabi, the Gmail accounts associated with SMNI's DZAR Sunshine Radio channel on YouTube has been deleted. SMNI News Channel Vice President for Radio Operations Admar Vilado. VP ka pala, Admar? VP ka? VP pala yun? Parang di obvious. Parang hindi ko naramdaman na nagpaka-VP siya. Parang alam ko anchor lang. Kaso hindi nagpapasahod si SMNI, honorarium lang daw. Mga kotsero, pag VP ka ng isang kumpanya, medyo malaki na yung sahod mo niyan. Siguro, mahina ang 250 to 300,000. May maabot pang 400,000 dyan. VP ka eh! Lalo VP for operations, ang lalaki ng sahod niyan, guys. Grabe. Oo. Pag sa totoong kumpanya. Pag sa legit na kumpanya. Kaso, tinalo pa siya ng consultant. Yung consultant, 1M a month. Taray! Consultant lang yan. Grabe. Pero di ba kasi na-bring up yung issue ng pasahod sa SMNI hearings na hindi sila nagpapasahod. Di ba? I can confirm that. Kasi yung isang kakilala natin na dating empleyado ng SMNI, yun din ang sinasabi niya, wala silang sahod, allowance lang. Tapos kulang pa. Kulang pa yung allowance. Yun apparently, yun ang kanyang kinuwento sa akin. Oo. Empleyado siya ng SMNI dati. Na isa sa mga umalis. Actually, kinukumbinsi ko nga siyang magsalita. Pero sabi niya, ay doon niya kasi meron daw siyang confidentiality agreement. Nung umalis daw siya, pinapirma siya ng confidentiality agreement. Hindi siya pwede magsalita tungkol sa mga nagawa at ginawa niya sa loob ng SMNI. Baka honorarium lang ang sahod ni Admar. I'm pretty sure no sa level ng kanyang pagtatanggol sa SMNI, siguro malaki rin. O siguro mga nasa kung VP, siguro mga tapos pero level ni SMNI, siguro mga nasa 150 to 200k. Ni SM Maniac. Oo. Pero syempre, mga kotsero, utang na loob pa 'yon. Oo. Utang na loob pa yun. Siyempre, sasabihin ni Kibuloy, ako nagpapakain sa inyo, ako nagpapasahod sa inyo, etc. Uy, hindi, pinagtrabahuhan nila yan. Tikas ng mukha mo. Pinagtrabahuhan nila yan. Huwag matigas ang mukha, Kibs. Bigay mo yung sapat, bigay mo yung tama sa mga empleyado mo. Tigas ng mukha nito ni Kibuloy. Kaya nga nung sumabog yung issue ng yung 1 million pesos ni Jay Sonsa,
Yun ang unang-una kong kinoment. Maraming hindi na-gets doon kasi hindi pa pinag-uusapan eh. Nag-intay lang ako ng timing. Hintay lang ako ng timing. Pero yun ang pinatutungkulan ko noon. Buti pa ang consultant may 1M. Paano kaya ang mga empleyado? Galit yung mga DBS, mga Duterte Balahura supporters. Oh, galit na galit. Gustong manakit. Langya si SMN. Ay, no, may labor issues. Tigas ng mukha. Congratulations, Admar. Wala ka ng trabaho. Kasi wala na yung YouTube channel ng DCAR. Tapos wala pa kayong yung permit nyo sa sa NTC wala pa ring visa. Oo, wala pa rin. So congrats, wala ka ng trabaho. Tayo ka na lang ng sarili mong YouTube channel. Oh, poging-pugi. Pugi. Oh, yeah, pugi. Oh. Pak. Si Admar, ganda ng title. VP for Radio Operations. Oh, taray. Grabe. Pugi pugi. Kaso mukhang parang na Photoshop yung panga natin doon dito, sir. Parang hugis bigas. Ang alam ko, Admar, pareho tayong chubby. Ito yung announcement ni Admar kanina. We regret to inform our viewers that the DZAR 1026 Sunshine Radio YouTube channel is no longer accessible to any of its channel administrators. Ayun. Takedown nga, takedown. Channel takedown nga. The Gmail accounts associated with the channel were deleted without prior notice of violations or options to appeal. Matindi. Hindi lang pala takedown ang ginawa sa inyo. Termination. Account termination. Terminate lang. Basta-basta. Wala. Walang warning. Deserve. Sabi. While the contents of the DZAR Sunshine Radio YouTube channel remains visible, we are unable to post new content or live streams. The channel is scheduled for deletion within 15 days. But based on our past experience with Google, all content typically disappears within 3 days. We advise all our viewers to download any content that matters to you and to watch all SMNI live streaming on smni.com. Talaga? Da-download nyo? Sino sa inyo ang mag-download neto? Sino sa inyo ang mag-download ng content ng SManiac? Ako na lang magda-download para sa inyo. Pero sabay-sabay nating pagtripan. Sabay-sabay natin silang pagtripan. Tapos itong nakakatawa. Ito nakakatawa. Dito nila sinisisi sa ganap na to. PCO partners with Meta, Google, and TikTok to combat misinformation and disinformation. Pinost ko rin ito sa social media ko eh. Sabi ko, hilig-hilig yung pumartner-partner sa mga social media outlets. Wala namang kwenta yung content. Ano silbi ng ng pagpa-partner nyo sa mga social media outlets? Sa mga social media companies? Wala namang kwenta yung content ng PCO. I mean mga kochero, let's be honest. Dito nyo, ang dami-dami issue ngayon kay PBBM. Ang dami-daming ginagawang fake news tungkol kay PBBM. Ang dami-daming kabalbala na sinasabi ng Dilawan at ng Dilawan at ng Duterte Balahura supporters. Pero wala. Anong nangyayari? Wala. Mas may silbi pa nga buti pa nga alam ko under ng PCO PTV. Pero mas may laman si PTV kaysa kay PCO. Kayo yung nakadikit araw-araw nakadikit kayo sa presidente tapos wala kayong mailabas na balita. Ano bang ano bang ginagawa niyo sa office niyo diyan sa PCO? Grabe kayo. Bubuka-buka ka lang kayo. Pa-split-split lang kasi siguro kayo diyan sa office.
Yung iba naman okay lang eh kasi for example, si PTV is under PCO. Okay naman si PTV. Si RTVM under rin yan ng PCO. Pero okay naman si RTVM. Mabagal lang sila mag-upload. Kayo dyan sa RTVM, dapat kayo bilisan nyo yung upload. Dapat pagkatapos ng event ni PBBM, minor editing lang, upload nyo na. Upload nyo agad. At saka sana, yung buong laman, yung buo, huwag nyo na kaming gagawa ng mga 5 second na ang kanta lang yung tenenen, ten, ano yun, intro. May mga ganun sila sa nakakairita, Diyos ko. Mga putol-putol na ng pagpapasok si PBBM sa office, tapos gano'n lang, puro background music. Anong mapapala namin dyan? Walang gano'n. Tanggalin nyo na yun. Ang kailangan namin, yung mga sinabi ni PBBM, hindi namin kailangan yung mga background music. Ang bagal eh. Ang bagal nila. Mabagal silang gumalaw. Saan ba to? Si PTV ngayon, medyo nag-i-improve na. Medyo humahabol na siya sa speed ng mainstream media. Kasi minsan, yung balita ngayong gabi, galing sa maghapong activities ni PBBM. So, okay lang yun. Tsaka meron sila ngayon, yung bagong Pilipinas ngayon, yung bagong show nila dun sa PTV. Doon magandang kumuha doon ng mga update. Kung sino man yung mawak kayo ng PTV, good job. Okay yung ginagawa ngayon ng PTV. Medyo nag-i-improve si PTV. Si PCO, wala eh. Ito pa naman yung social media team. Si Emerald, tsaka si Pat. Sila itong lalaki, hindi ko alam pangalan yan eh. Pero itong dalawang babae, si Emerald, tsaka si Pat. Galaw-galaw tayo dyan. Totoo lang, walang yung PCO na page, na Facebook page, walang kwenta. Promise. Walang sustansya. Dito kasi nila kinukuha yung chismis. Ito yung conspiracy theory ngayon ng mga taga SMNI tsaka yung mga Duterte Balahura supporters tsaka vloggers. Kaya raw nawalan ang DZAR ng kanilang YouTube channel ay dahil dito. Dahil dyan. Dahil daw may partnership na ang PCO sa Meta, Google at TikTok, pinatanggal daw ng PCO ang YouTube channel ng DZAR. Yun yung yun yung logic na tumatakbo sa isip nila. At actually kanina, habang nagla-livestream sila, kinuha ko tong parte na to. Yan. Kasi sabi sa inyo, ako na lang yung sasakit ang ulo para ako na lang yung manonood para ako na lang sumakit ang ulo, hindi na kayo. Pag ako nabingi in the future, kakapakinig ko kay Harry Roque, kanina pa ba? Kay Harry Roque, kay whoever else. It's your fault. De, joke lang yan, joke lang. Para sa inyong lahat. Sasakripisyo kong tenga ko. Okay, panoorin natin to. Medyo mainit-init na panahon, bagamat gabi ngayon, pero mainit pa rin ang ating nararanasan dulot niya sa patuloy na nararanasan na El Nino. Pero isa sa mga bagay, Doc, na alam naman natin na gusto natin bigyan daan para sa araw na to, especially bago lang, kapartner Jade, na na-take down ng iilang page. Is that correct? Yes, yung isa lang naman. YouTube channel nga ng DZAR, no? 1026. Yeah, YouTube channel. At alam natin, kung maalala mo, Doc, nagkaroon din, no? Unang-una sa lahat, ano bang masasabi mo dito sa partnership muna bago ka mag-komento doon sa pagtatanggal nga ng YouTube channel ng DZAR? Itong partnership ng PCO sa Meta at sa marami pa bang Google, ito mga social media networks, mga platforms na ito para sa inyo, ano ho bang masasabi ninyo dito? Nung time kasi namin sa under President Duterte na I was nasa communications ako noon, 'di ba, sa Presidential Communications Office. And yes, we also partnered with them, no, with Facebook
because nga nasa government communications ka, so you want to Okay. make sure na yung fight against disinformation nandyan yan, di ba? Kasi mahalaga yon. I mean, it's all over the world itong disinformation. And yet, what's worrisome about this is the track record of Fight against disinformation daw, guys. Ay, nako. Wait. So, fight against disinformation kasi anong meron dun sa disinformation? Sinasabi niya kanina, di Dr. Badoy, I mean, si Dr. Badoy, she knows me and I know her and we were friends once. Well, not friends. We're acquaintances. So, ay dyan pa lang sa SMNI nyo, dami-dami ng fake news na kumakalat eh. Ilang beses na kayo nahulihan ng fake news eh. Lalo ngayon, mas obvious ang fake news sa kanila. Lalo ngayon. of the Marcos administration na walang pakundangan, walang pakundangan kung sumuwata ng Bill of Rights natin. No? Ano ba yung Bill of Rights Bill na of yan? Rights. Section 3 ng Constitution. At I will underline what I'm going to say. Pinakamahalagang mga karapatan ito ng ating ng mamamayan, at ang ibinibigay ng Bill of Rights na ito ay proteksyon ng mga mamamayan against the government, no? So bakit mo kailangan ng protection against the government? Kasi ang gobyerno ay makapangyarihan, no? Makapangyarihan ang gobyerno, maraming resources, marami silang alam ko yan dahil nasa gobyerno ako na, no? Pero kami noon, ginamit namin ang kapangyarihan na meron kami para sa taong bayan, nagsilbi kami. Hindi na Kayo naman, buhat bangko. Hindi naman kailangan magbuhat bangko. Ano, madam? Okay lang naman yun. Tsaka mga kochero, ito lang naman yun sa akin. Minention yung Bill of Rights. Marami kasing provision ng Bill of Rights. Ang problema ko kasi dito sa mga Duterte supporters, mahilig silang gumamit ng mga malalaking salita. Pero they don't specifically mention ano yung specific na na gusto nilang sabihin. 22 provisions ang Bill of Rights, tapos alin doon yung na-violate? Kasi siya yung nagsabi eh. Sabi niya, may track record daw ng panunupil ng Bill of Rights, ng provision ng Bill of Rights. Yung sinabi ni Dr. Badoy dito. And yet, what's worrisome about this is the track record of the Marcos administration na walang pakundangan, walang pakundangan kung sumuwata ng Bill of Rights natin. No? Ano ba yung Bill of Rights na? See? Which one? Kasi marami to. For example, no person shall be deprived of life, liberty, and property, the right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures, privacy of communication, freedom of speech, establishment of religion, liberty of abode and changing the same within the limits prescribed by the law. Ito nga right of the people to information and matters of public concern. Ilang beses to violate ni Digong. Ito. Itong right of the people to information on matters of public concern. Ilang beses to violate ni Digong? Napakaraming beses. Tuwing may magre-request ng kanyang salin, nava-violate itong provision na to. Kasi hindi niya nilalabas yung kanyang salin. Right of the people to form unions, associations, societies. Okay, alin dyan? Alin dito yung violate? Alin dito yung may track record ang Pangulo at ang ating administrasyon na vina-violate? Track record, ibig sabihin madami. Sunod-sunod, maraming klase. Kung alin dito? Rito habeas corpus, double jeopardy, imprison, no person shall be imprisoned for debt or non-payment of a poll tax. Karapatan natin pala yun. Diba? So, alin dito? Ex post facto law? Which one?
Kasi masyadong generic, ang hilig sa motherhood statements eh. Sinisisikil ang ating karapatan, etc. etc. Baka yung freedom of speech. Baka yun. If you will allege that the administration is anti-freedom of speech, there has to be evidence. Kailangan meron kang ebidensya. O meron kang katibayan na ganun nga. Kasi sabi niya track record eh. So ibig sabihin, marami nang nagawa. May track record eh. O, tingnan natin kung makakapagsabi siya ng track record. Na yan, Section 3 ng Constitution, at I will underline what I'm going to say. Pinakamahalagang mga karapatan ito ng ating ng mamamayan, at ang ibinibigay ng Bill of Rights na ito ay proteksyon ng mga mamamayan against the government, no? So bakit mo kailangan ng protection against the government? Kasi ang gobyerno ay makapangyarihan, no? Makapangyarihan ang gobyerno, marami resources, marami silang alam ko yan dahil nasa gobyerno ako na, no? Pero kami noon, ginamit namin ang kapangyarihan na meron kami para sa taong bayan, nagsilbi kami. Hindi namin ginamit yan para mamolitika. Sige po, buhat pa po tayo. Definitely, certainly, hindi ginamit yung kapangyarihan na yan para manupil at mang-ape at abusuhin ang pwesto namin. Lalong-lalo na ang Bill of Rights, human rights yan, pinakamahalagang mga karapatan ng bawat Pilipino. In fact, ng bawat, it's all over the world, ng mga demokrasya, yung Bill of Rights, napakahalaga niyan. In fact, hindi lang napakahalaga, pinakamahalaga ng mga karapatan niyan, at kasama dyan ang press freedom. So, if you're asking me about the recent tie-up of the PCO, which to me is a non-performer, no, in this organization, napaka non-performing na organisasyon yan. Kasi I can say that, no, because when we were there, alam namin mandato namin at saka yung ginagawa namin talaga on the ground sa Filipino people, no, dinadala namin yung programs ng Pangulo at ng executive government, executive branch dito sa mga kababayan natin, hanggang umaabot ako ng bundok, no? Pero ito, ano bang ginagawa ng mga ito, no? Ano bang naririnig natin? Ano bang parang hindi nila alam ang mandato nila, no? So you're asking me what my opinion is about this thing. It's worrisome because of the track record of this the incumbent PCO, no? Mga taong hindi nila alam kung ano ang trabaho nila at ang mandato nila. Pero Doc, alam mo naman, ang problema ngayon, nagkataon lang ba itong pagkakaroon ng partnership ng PCO dito sa Meta, Google, TikTok to combat misinformation and disinformation, sa pagkawala naman ng YouTube channel ng DZR, para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, na nawala yung YouTube channel ng DZR without prior notice, wala ding option to appeal para maibalik yung channel. Lasing na lasing sa kapangyarihan itong administrasyon na ito, no? Biro mo, no? So it's really I'm not even surprised anymore. Ang powerful naman, may control ang Marcos sa Google. Imagine, ganun ka-powerful. Si PBBM, nakokontrol niya ang Google. Ba't pa natin pabababain? Huwag na bumaba. Huwag na bumaba. Ang lakas-lakas naman pala eh. Imagine, namamanipulate niya si Google. Grabe. Kung ganyan siya kalakas. Google, which is a private company based outside of the Philippines, is being manipulated by the Philippine president. Napakalakas naman. Antindi. Wag na siya bumaba. Siya na lang iharap natin sa lahat ng problema natin sa Pilipinas. Ganon siya kalakas, guys. Naipag-partnership lang ang PCO sa Google. Tanggal ang channel ng SMNI. Si DZAR pala. Ganon. Ganon siya kalakas. Kung ganon siya kalakas, mga kotsero, na kayang-kaya niyang paluhurin ang Google sa mga paa niya,
baka naman pwede rin niyang mapaluhod ang Amerika sa harapan niya, di ba? Baka naman pwede rin niyang mapaluhod ang China sa harapan niya. Ang lakas niya eh. Pero alam niyo mga kochero, ito kasi yung ano eh, ito kasi yung pagkaka-frame nung kwento. Seriously speaking now, ang pagkaka-frame kasi nung kwento is si PBBM ang punot dulo nitong lahat. Na dahil nag-umpisa lang yung partnership, tinanggal na sila. Oo. Alam nyo mga kochero, that is a false equivalence. Oo, false equivalency. Mali yung pagkakapareho or yung conclusion. Kasi mga kochero, marami ho kasing dahilan para mangyari yan. In fact, nakasulat po sa TOS o Terms of Service ni YouTube na ang sumulat ay si Google na meron silang karapatan na tanggalan tayo ng channel anytime they want. Without warning. Kumbaga, kung nag-warning sila sa'yo, parang nagpapakabuti lang sila sa ating lahat. Oo. Ganun ho yun. Hindi ho kailangan ng ating permiso para tanggalan tayo ng channel. Kaya nga ang yun nga yung problema ngayon sa Amerika, masyadong powerful ang mga social media companies. Kahit ako, hindi ako pwede magreklamo. Pag naka-receive ako ng email na Coach Jared's going to be taken down because of this, wala akong choice. Pwede ako mapila, but it's still up to them. Bakit? Kasi hindi pag-aari ng gobyerno si Google. Ulitin ko lang. Si Google, na may-ari ng YouTube, is a private entity. It's a private corporation. Hindi yung gobyerno ang may-ari niyan. Not only that, it's not only a private corporation, but it is a private corporation based in another country. Hindi sila pasok sa jurisdiction ng Pilipinas. Tapos sasabihin nyo sa amin, kasalanan ni PBBM kung ba't kayo nawala ng YouTube channel. How so? Ito, terms of service ni YouTube yan. Punta tayo sa... saan ba to? Dinaanan ko na to kanina eh. Medyo mahaba lang ng bahagya. Ito, account suspension and termination. YouTube reserves the right to suspend or terminate your Google account or your access to all or part of the service if you materially or repeatedly breach this agreement. We are required to do so to comply with a legal requirement or a court order, or we believe that there has been conduct that creates or could create liability or harm to any user, other third party, YouTube, or our affiliates. Di ba? Parang ang bait-bait ni YouTube dito. Di ba? Parang sinabi niya na pwede naming tanggalin yung account mo kapag merong kaso na inihabla laban sa'yo or kapag merong violation ng agreement, etc. etc. Pero tingnan nyo yung letter C. If we believe there has been a conduct that creates or could create liability or harm to any user, other third party, YouTube, or other affiliates, or our affiliates. This covers practically everything. Kung gusto namin, in other words, mga kotsero, kung gusto namin, tatanggalin namin yung channel mo. Kung gusto namin. Hindi niya kailangan mag-warning. Ayan, no, yung sa letter C. Tapos sabi, we will notify you with the reason for termination or suspension by YouTube unless we reasonably believe that to do so would violate the law or the direction of a legal enforcement authority, would compromise an investigation, would compromise the integrity, operation, or security of the service, or would cause harm to any user, third party, YouTube, or our affiliates. So, magsasabi sila, natatanggalan ng channel. Which they did. Sinabi, di ba, sabi nila kanina, naka-receive daw sila ng notice kay YouTube. Pero takedown notice na yung nakuha nila. Hindi ka pwede umapela, hindi ka pwede ng kung ano-ano. Wala ka nang pwedeng ibang gawin.
take down notice daw within 15 days. O, sinabihan sila, notice of termination. Tapos wala na ibang paliwanag. Bakit? Trip nila sa letter C. Bahala sila. Sila nag-determine yan. Di naman tayo. Sila gumawa niyan So, malabo yung sinasabi ni Badoy na this has the involvement of the Marcos administration. Napaka-powerful naman ng Marcos administration. Na nakakatakot na hindi na tayo nagugulat kasi nga napakalinaw na kung ano ang Marcos administration, no? Talagang nanunupil yung Bill of Rights, kasama dyan yung peaceful assembly, na mag-a-assemble lang tayo, magrarally lang para sabihin lang peacefully kung ano yung kritisismo natin sa gobyerno na parte ng pagiging demokrasya natin. Mahalaga yon. That's an important point. Oh, tira mo? Tapos yun ngayon ang ini-issue nila, yung rally ng Maisog na 2 beses na cancel. Tapos yung huli, pinilit na lang kasi wala Wala nandun na Oh. Unang-una, hindi kayo pinigilan. Pinigilan ba kayo? Hindi. Kayo yung nag-cancel. Kayo yung nag-cancel. Unang-una. Pangalawa, kaya kayo nag-cancel doon sa Bulacan, wala kayong attendees. Sobrang init nun Wala kasi kayong attendees. Pero syempre, para magmukha kayong legit, at mukhang biktima, o di sabihin nyo, sinusupil tayo ng Marcos government, etc., etc. Ganon. Tapos, etong sa, dito sa Dumaguete, yung sa Dumaguete, pinayagan din kayo. Pero hindi dun sa venue na gusto nyo. Kasi merong event na gagawin, kailangan daw magtayo ng kung ano-anong gamit. Pero binigyan kayo ng alternative o substitute na lugar, pinayagan kayo ng LGU. Pero hindi kayo doon lumipat. Nagmatigas kayo. Nagmatigas kayo doon. Buti nga, hindi kayo dinisassemble. Tapos, ano sinabi ni Digong? Malacanang ang nagpapalo sa atin, etc. Ganun. Nag-imbento na naman kayo ng mga kwento nyo. Kayo lang yan Wala naman sumusupil sa mga karapatan nyo. Pero kusa kayong nawawala ng attendees. Nawawala na kayo ng attendees. At kusa yun. Walang pumipigil sa kanila. Ayaw na lang nilang umattend sa inyo kasi siguro nagigising na rin sa katotohanan na yung pinaglalaban nyo walang kwenta. Part of that's your end of the bargain in a democracy. As a citizen, magiging you're vigilant at mapagpanuri ka, di ba? Talagang titignan mo kung am I agreeing with what the way this government is being run, because the government is not owned by one person. No, it's owned by the Filipino people. So meron tayong karapatan mag-criticize. So Wait. The government is owned by anyone? You're vigilant at mapagpanuri ka, di ba? Talagang titignan mo kung am I agreeing with what the way this government is being run, because the government is not owned by one person. No, it's owned by the Filipino people. So Wait. May mali doon sa logic. No one owns the government. Wala hong pwede magmay-ari ng government kung hindi the state. That's it. The state. Ang estado ng Pilipinas. The state. Wala hong ibang pwede magmay-ari. Kahit Filipino people, hindi pwede pag-arian ng gobyerno. No. And being the state, the state derives its powers from the Filipino people. Ganun lang 'yon. Oo. Kaya 'yun yung ibig nga sabihin ng ng republic. Yung ibig sabihin ng republic na ang kapangyarihan ng estado ay kinukuha niya sa taong bayan. 'Yon. At ang ibig sabihin naman ng demokrasya ay ang taong bayan ay mayroong karapatan na diktahan or sabihin, essentially,
the people has the right to determine the course of the state. So yun yung ibig sabihin ng democracy. And that is done, ginagawa po iyon sa dalawang paraan. Una, tulad na sa ginagawa nila Dr. Badoy, yung aktivismo. Pangalawa, sa eleksyon. Baka kung nakakalimutan nyo na ang demokrasya po ay may dalawang muka. Hindi lang po sa muka ng kritisismo. Pero meron din po siyang muka sa eleksyon. Ngayon, para sa kanila, ang sinasabi lang nila hindi ang demokrasya yung pagsita sa gobyerno. No, that's not democracy. Hindi yung demokrasya yun. It's an exercise probably of what democracy is, but it's not the be all and end all of democracy. Hindi po yun ang punot dulo ng demokrasya, yung pagsita sa gobyerno. Hindi ho. Meron pa po, isa pa, eleksyon. Eleksyon din. At ang problema, itinataas nyo yung isa. Yung pagsita sa gobyerno. Pero ayaw nyong intayin ng eleksyon. Di ba? Ayaw nila intayin ng eleksyon eh. Ang gusto nila, palitan na, Marcos resign, Marcos resign. Yun ang gusto namin, Marcos resign. Ayun ang gusto nila. Pagrespeto din ba sa demokrasya yun? No. It's not. Merong 31 million na bumoto kay PBBM. Hindi nyo pwedeng sabihin sa amin, lalo na kayo yung minority, hindi nyo pwedeng sabihin sa amin na hindi na valid yung 31 million na yan kasi ayaw na namin kay PBBM. Baka kayo, ayaw nyo na. Kasi hindi kayo happy for whatever reason. Ang nakakatawa na nga lang dito, parang nag-iimbento na lang sila ng gripes. Nag-iimbento na lang sila ng kanilang mga reklamo. Ang gusto nyo, binabastos nyo naman yung iba na bumoto. Dahil lang for some weird reason, ewan ko, di ko alam kung ano yung dahilan nyo. Yung dahilan nyo kasi, ano bang dahilan nyo? Hindi ko naiintindihan. Meron bang human right violation kay Kibuloy? Wala naman. Pugante nga eh. Gusto nga lang nga siyang hulihin eh. Kayo, pinipigilan nyo. Ayaw nyo siyang hulihin. Feeling nyo, pinipigilan na inyong kalayaan magsalita? Hindi naman. Nakailang rally na kayo. Nakailang hakbang ng maisog na kayo. Nakailang laban kasama ng bayan kayo. Isang buong linggo yun, araw-araw. Pinigilan ba kayo? Hindi. Tapos ngayon, na-take down yung channel that is even for reasons beyond the control of the administration. Sasabihin nyo, kasalanan pa rin ng administrasyon. What the heck? Puro kayo aktivismo. Hindi lang dyan umiikot ang demokrasya. And there was a time nga, di ba, itong si Dr. Badoy, galit na galit sa mga aktivista. Baka naaalala nyo yun. Baka nakakalimutan na pala niya. Merong panahon na kung saan pagbasa may aktivista, galit na galit siya. Kung ayaw nyo na kay PBBM, o di mag-rally kayo, walang problema. Pero sana, gamitin nyo yung totoong impormasyon. Ang problema kasi sa inyo, nag-iimbento kayo ng mga nag-iimbento kayo ng issue. Tuloy natin, may 5 minutes pa. So, meron tayong karapatan mag-criticize. So, hindi naman kayo pinipigilan. I'm at a loss for words actually at the brazenness o kakapalan ng muka. Correct. At walang kahihiyan. Walang kahihiyan na ginagawa na lang yung ganyan na napakahalaga ng mga karapatan natin, no? Correct, Ma'am Lorraine. Kasi what we notice here, ma'am, no, there are really at least fundamentals that we should know. Like, for example, what happened to DCAR. They should at least give us a warning or something like that. Na at least malalaman natin na dapat. Kuya, medyo maarte ka ng konti. Nag-call center ka? Nag-call center ka ba, kuya? Happened. Like that. Isa pa nga.
what we notice here, ma'am, no, there are really at least the fundamentals that we should know. Like, for example, what happened to DCAR. They should at least give us a warning or something like that. Na at least malalaman natin na dapat before iti-take down, may mga pagkakamali. Walang ganyan. No. Si pinakita ko na kanina yan, they're not required to do so. They're not required. Ayan o. Maski nga sila sinabi, we will notify you with the reason for termination or suspension by YouTube unless pwede raw na hindi. Kasi may unless eh. Unless we reasonably believe that to do so will violate the law or direction of a legal enforcement authority, would compromise an investigation, would compromise the integrity, operation, or security of the service, or would cause harm to any user, other third party, YouTube, or our affiliates. So no, they're not obligated. Hindi sila obligated, mga kotsero, ang YouTube. Hindi sila obligated. Wala silang obligasyon na magbigay ng warning. Terms of service to eh. Hindi ko naman iniimbento to. Kanila to eh. Anong gagawin natin? Eh yun yung terms of service. Kontrata natin with them. Yan yung kontrata ng mga content creator with YouTube. Yung terms of service. Eh, yun nakasulat eh. Anong gagawin natin lahat? Itong gawin nyo. Pumunta kayo ng Amerika. Kasuhan nyo ang YouTube sa Amerika. Pumunta kayo doon. Bilyon-bilyon ang pera ni Kibuloy. Isama nyo si Kibuloy. Pumunta kayo Amerika. Isama nyo si Kibuloy ha. Isama nyo si Kibuloy. Ma'am, rumekta, tanggal agad. That's one of the things that very alarming para sa every media entities, especially like gaya na lang DZAR. Bigla na lang, ilang beses na po nangyari to, especially sa SMNI, na walang mga notices, ma'am. Diretso tanggal. Hindi po ito ginagawa ng YouTube. Dapat meron po tayong at least warning, may mga sinusunod tayo na mga patakaran para man lang abisuhan ang isang page or not page, but isang channel na gawin dapat nila ang kanilang pagkakamali. Pero ito, wala ma'am eh. Ano po masasabi natin sa ganitong uri ng bigla ang ginagawa sa atin ng YouTube, which is, kung ating titignan, sa panahon, bago lang din nakipag-partner ang PCO, which is dati nyo pong opisina sa Meta, Google, which is connected to YouTube, at TikTok at iba pang mga platforms na ginagamit po ng DZAR din. Doc. So, for me, it's, pag ako ay Pilipino, matatakot ako din. Hindi naman matatakot but I'll be very concerned. Kasi, ano bang ibig sabihin ito, no? Tinatanggalan ng Pilipino ng karapatan sa information, no? Gusto nila ignorante tayo sa informasyon. Correct. And why is that? Wait. Ano humihingi sila ng due process? Oo. Humihingi kayo ng due process sa isang kumpanya na wala sa jurisdiction ng Pilipinas. Oo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pumunta kayo, kung feeling nyo ang mga karapatan nyo ay hindi nirespeto ni YouTube or ni Google, punta kayong states. Kasuhan nyo sila sa states. Go! Punta kayong Amerika. Maghabla kayo. Isama nyo si Kibuloy. Wala yan dito sa Pilipinas. Ang mother company niyan nasa Amerika. I think pati nga dito sa Asia Pacific, wala sila sa Pilipinas eh. Nasa Singapore sila. Punta kayo dun. Doon yung ihabla, yung mother company. Pero make sure na isama nyo na si Kibuloy. Isama nyo na. Total, namimiss na rin siya ng Amerika. Doktora Bado yun. Matalino naman to. Doktora nga eh. Pero parang... Anyway. That? Why would mo
pag ikaw ay isa gobyerno, kasi kami noon ayaw namin yun. Hindi kami nakakatulog noon under the Duterte administration, the government communications was a golden age. And, maybe a lot of people will not agree, but you go down there. Ay, buti po nasabi niyo yan, doktora. A lot of people will not agree. Promise. Totoo yan. A lot of people will not agree. Me included. Mga galit. Mumurahin kayo ni Maria Reza. Sino pa ba yun? Yung teacher na hinuli na dahil nag-tweet na parang papatay, babarilin daw yata si Digong, ganyan-ganyan. Tapos hinanap ng NBI. Ay, shucks, grabe yun. Nakakatakot. Alala niyo yun? Yung inaresto ng pandemic yun eh. Oo. Pandemic yun. Grabe yun. Talaga ba? Hindi kayo makatulog? Talaga lang. Golden age pala yun. Ba't parang hindi ko naramdaman? Tuloy natin to. There, and our equipment is state of the art. Everything na talagang very very beautiful na everything happens, so many beautiful things. So ayaw natin ng ignorante ang mga kababayan natin. So bakit mo gusto na ignorante? Kasi pagka ang tao ay ignorante, helpless siya at mas madali siyang manipulahin, no? That's right. At mas madali mo siyang lokohin, no? So ito yung nakakatakot dito kasi we're going. I was just thinking about it kanina, no? Going towards an election year what's the track record of the Marcos administration? Pagkaupo na pagkaupo, term extension ay inatupag, di ba? Tsaka politika agad inatupag, no? Imbes na magsilbi. So, ano ibig sabihin nito, di ba? So, meron ba kayong inaayos dyan? Meron ba kayong sineset up na sa elections, wala kaming alam? By that time, talagang tinanggalan nyo na ng impormasyon ang Pilipino, di ba? Kasi kung wala kayong tinatago sa Pilipino at proud kayo, no? Proud kayo kasi kami ganoon eh. Kasi kami ganoon noon na hindi lang iisa ang SONA ni President Duterte noon, 4, no? Meron siyang 3 pre-SONA, tsaka isang SONA talaga kasi araw-araw talaga nagsisilbi. So gusto mo talaga malaman ng ano yung pre-SONA? Parang ngayon ko lang narinig yung pre-SONA na yun Meron ba pre-SONA noon? Parang wala akong maalala. Partida nila-livestream ko yung mga SONA ni Digong before. Pilipino kung ano yung ginagawa mo para sa kanila because that's your end of the bargain as a public servant. You have to tell the Filipino people, this is what we're doing with your money, this is how we're serving you, because then it gives them a sense of wellness, and then there's that buy-in, and then everybody's working together, di ba? Para ma-move natin ang ating bansa. But it's not like that, no? And the brazenness is shocking to me, no? Even though I've gone nasanay na ako kasi yung kababuyan na ginawa sa SMNI, no, na walang kahihiyan, yung NTC na yan, di ba, na Office of the President yan, na wala man lang silang complainant, walang complaint, silang judge, silang jury, silang executioner, na tinanggal ang operations ng SMNI. So, I'm talking to the Filipino people, pagmasdan ninyong lahat ito. At kilala ko ang Pilipino. Kilala ko ang Pilipino kasi nagsilbi ako ng maayos sa Pilipino. Kahit sabihin ko pa ano yung track record ko dito at track record ni President Duterte, wala kaming tinatago. No? So pagmasdan ninyo ito. Pagmasdan nito yung ginagawa sa kilala ko ang Pilipino, alam ko hindi tayo papayag dito. Kasi mama, NTC, SMNI. Pero naalala ko, nung si ABS-CBN, ang tinanggalan ng Certificate of Public Convenience, at nung si ABS-CBN ang ipinasara, sabay-sabay tayong nagdiwang. May 5, 2020. Ni-record ko pa sa ni-record ko pa sa video ko yung sa cellphone ko yung huling
station ID ng ABS-CBN. Happy tayong lahat nun. Happy sila. Ako happy ako nun. Personally, happy ako nun. Happy ako nun. Kasi, si ABS-CBN is one of the isa sa mga nagpapakalat ng fake news ever since 1987. As in siya yung nagtataguyod ng fake news ng mga Aquino, ng mga Dilawan. Si ABS-CBN talaga yun. Loyal yan sa mga Aquino. So ako happy ako nun. Kasi level na yung playing field. Wala na yung higanting ABS-CBN na talaga nagdidikta kung ano yung dapat paniwalaan ng mga Pilipino. Ganun si ABS dati. So happy ako nun. Level na. Pantay-pantay na tayo Patas-patas na tayo Ngayon, kayo yung nawala ng network, si SMNI. Sisisihin nyo si NTC. Okay. Uulitin ko lang yung parallelism o yung pagkakapareho nyo kay ABS-CBN. Si ABS-CBN, hindi na rin nyo yung prangkisa niya dahil sa politicizing, pamumulitika. Isa yun sa mga dahilan ng lower house. Ano bang ginagawa nyo? Namulitika kayo. Araw-araw namulitika kayo. Araw-araw yan. Simula nung umupo si PBBM. 1 taon at kalahati. Araw-araw yan. Baka nakalimutan nyo kung paano lang binira si Clarita Carlos. Araw-araw yun. Araw-araw yun. Nakakaawa nga kayo Nakakaawa si Professor Carlos Inaraw-araw nitong mga to Hanggang sa mag-resign. Hindi kayo happy kay PBBM kasi nagtatampo si Kibuloy. Akala niyo hindi ko alam Nagtatampo kasi si Gibbs. Bakit daw hindi siya masyadong pinapansin ng Marcos administration? So anong ginawa nyo? Binira nyo ng binira ang Marcos administration. Bakit? Utos ni Gibbs Siyempre. Utos ni Gibbs. Ni Kibulok. Tapos ngayon sasamaan loob nyo. Na tinanggalan kayo ng prangkisa dahil namumulitika kayo. Sinuspend ang nyo. Hindi pala sila tinanggalan ng prangkisa. Sinuspend yung kanilang operations. Wala kayong pinagkaiba sa ABS-CBN Ano pa yung mga dahilan kung bakit hindi na rin yung prangkisa ng ABS? Yung pagmamay-ari ng ABS-CBN, hindi natin alam kung saan ang galing. Di ba? Ganon din naman si SMNI. Hindi natin alam kung sino nang may-ari. Ang dami na nagkiklaim. Pero alam naman natin si Kibuloy yung may-ari. Labor issues lang yan. Hindi kayo nagpapasahod ng maayos. Ganon din si ABS-CBN. Marami kayong pinagkaparehasan. Kaya pareho kayong walang prangkisa o pareho kayong hindi nakakapag-operate ngayon sa airwaves. Hindi ho kayo special. Yun kasi ang gusto nyo mangyari. May special treatment ang SMNI. It cannot happen. Alam nyo, the irony lang nito. The irony. Si ABS-CBN nawala ng prangkisa galing dun si Jay Sonsa. Ngayon, ito si SMNI. Wala na dito. Hindi na rin maka-ere. Tapos andun din si Jay Sonsa. Nakakatawa lang. Nakakatawa lang isipin. Matakot si GMA kasi lumipat si Jay Sonsa ng GMA So baka susunod siya naman ang mawalan. Di ba kaya nagkaroon ng Mel and J? Lipat sila ng GMA nun Kasi ang pinoposisyon nila yung sarili nila na parang biniktima sila ng gobyerno etc. But hindi kayo biniktima ng gobyerno kasi maski yung partnership tinan nyo last year pa sila may partnership ang PCO sa Google, Meta, Twitter, or X at saka TikTok. Pero hindi naman kayo nawalan ng hindi kayo nawalan ng network. Hindi natanggal si DCAR. Maski si Presidente may agreement with Google, Meta, TikTok, tsaka X. Hindi naman kayo nawalan. Hindi kayo nawalan ng access sa YouTube nyo.
But kailan kayo nag-umpisa mawalan? Nawalan lang kayo nung 2023, July 7. Nung may nagreklamo na taga-Twitter. Nireklamo yung YouTube channel nyo na etong si Kibuloy ay maraming kaso. So, logic will dictate, mga kotsero, at sa akin, logic will dictate na hindi kaya kayo nawalan ng channel sa YouTube ay dahil sa same reason netong kay Kibuloy at kay SMNI. Ayun. Bakit? Kasi meron kayong kaso. At saka kung talagang pinasara kayo, ba't nandito pa kayo sa Meta? Ayan kayo sa Meta, oh. Oh, ayan, oh. 1 hour ago, oh. Ayan, oh. 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 Ayan, oh. Oh, 4 hours ago, oh. Oh, yung big boss nyo, ayan, oh. Si Xi Jinping, kausap si Vladimir Putin. Ayan, oh. At saka mga kotsero, huwag silang kasi maski sila niloloko nila sa YouTube. Bakit? Yung mga shows nila, ginawa nilang YouTube channel. Merong YouTube channel, pangalan Laban Kasama ang Bayan. O, hiwalay na YouTube channel yun. May YouTube channel, pangalan, yung something Masa. O, yun. Sa YouTube din yun. Tinatago nila yung identity nila. Huwag kayong dahil pati kayo, niloloko nyo sa YouTube. Malamang di nyo alam yun. Yung mga empleyado nila, pinapagawa na ng YouTube channel. Tapos, yung revenue nun, diretso kay Kibuloy. Ayun. So, mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating Coach Jared YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page na Jared Pulido. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?